Pero na pare-parehong nakikinabang sa karsada. Baka mas labang pa sila pagdating sa karsada. Di ba? Mas malakas pa ang daloy ng tubig sa kanila. Kaya nilang tumawag sa mga opisyal Malakas ang daloy, tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa kanila. Kompleto sila ng security. Diba? Pero ang mga mahihirap, may tubig, salamat, walang daloy, mag-iingay man, kunwari pakikinggan, wala rin gagawin. Ganon din sa kuryente. Pag nagreklamo ang mayaman, aaksyon agad ang nasa gobyerno. Pero pag nagreklamo ang mahirap, dead ma lang. Pero ito na ang mga tinitiis natin. Bukod sa mga katakot-takot na pagbagsak ng halaga ng piso, pagtaas ng halaga ng bilihin, katakot-takot na salot na dumarating sa atin, tag-init. Sinasalot ang mga magsasaka ang kanilang pananim. Paparating pa lang ang baha, ha? Na marami nang pinatay sa mga maraming taon. Marami nang nilunod na pera ng mga OFWs at ng mga mamamayang Pilipino. Bagsak ang ating health system. Bagsak ang ating edukasyon. Kaawa-awa ang mga tao na Pilipino sa gitnang silangan na naiipit ng digmaan. Wala naman tayong marinig na yun na iniyayabang ng gobyerno. Paano nila inaayudahan ang mga tao sa Middle East? Ang ating mga OFWs. Hindi porque nagtatrabaho ka sa ibang bansa, mahalwa ng buhay mo. Lalo na sa Middle East. Alam na alam yan ng mga nanonood sa akin sa Middle East. Hindi masarap ang buhay doon. Kung napapwesto sila sa maganda-ganda, iilan-ilan nyo. Pero mayorya ng mga nagtatrabaho sa abroad, talaga pong nagtitiis, nagbabudget. Hindi kaya ng isang sweldo. Puhunan lang nila ang kanilang katawan. Kung kinakailangan 2-3 trabaho. Ginawa yan ng ate ko sa Amerika, nung bago-bago siya ron. Ngayon, medyo okay na siya. Naranasan mo yan bilang OFW sa abroad. Hindi sapat yung aking isang sweldo. Halos ang binubuhay mo lamang ang gobyerno. At ang sarili mo, paano ipadadala mo rito? Pag nagpadala ka rito, binabawasan ng buwis ng gobyerno niya. Ayon sa pagkwenta ngayon, umaabot sa 2 trilyon. Pero ang tanong, saan napupunta? Diba? Yung mga ahensya ng gobyerno na dapat sana ay magsagawa ng investigasyon, wala na pong nangyari. Palabas na lamang. ICI, wala na. Hindi natin alam, hindi pinakita sa publiko anong klaseng investigasyon ginawa nila. May mga rekomendasyon daw sila, ano nangyari? Nangako ang Pangulo bago magpasko. Abay, magpapasko na naman Natapos na kayo Pasko ng pagkabuhay, sabi nila. Natapos yung Pasko, noong Disyembre, ayon sa kanyang pangako, natapos ang Pasko ng pagkabuhay, magpapasko na naman. Diba? Maliwanag, hindi maitatanggi ng sino man kahit ng mga loyalista nga o ng mga talyanista. Ulit, mga loyalista nga. Ha? Ako loyalista din dati. Hindi ko ikinahihiya, hindi ko tinatanggi. Pero hindi ako loyalista nga. Magpapakatapat ako doon sa tama. Pero magpakatapat ka sa mali, ay, loyalista ka. Diba? Maging suporte ka ng Duterte, okay. Pero pag mali, batikusin mo. Hindi naman sila perfecto Maging suporte ka ng Dilawan o kaya inamping, okay lang. Alayaan mo yan pumili Sa demokrasya may choice. Pero magpakaulol ka. Kahit alam mong mali na ang ginagawa nila. Ano ka? Diba? Wala ka ba sariling pag-iisip? Hindi ka marunong tumimbang ng katwiran ng tama at mali? Ngayon, yan ang pinakikitang paninindigan ni Senador Marcoleta. Diba? Ipatawag natin itong 18 mga sundalo. Ipatawag natin si dating Speaker FMR, Ferdinand Martin Romualdez. Hayaan natin sila magpaliwanag. Hindi naman porque tinawag mo si Romualdez, nagpaliwanag siya, guilty na agad siya. Hindi. Yan nga ang pagkakataon niya para magpaliwanag. Di ba? Hindi ba ganyan ang sinasabi ng mga nasa Kamara de Buaya or House of Crocs? I-impeach si BP. At sa impeachment, yan ang kanyang pagkakataon para magpaliwanag. O, ayan na. Kakaroon na tayo ng impeachment. Diba? Bakit yung standard na yan, ayaw nyong gawin ni Martin Romualdez? Hindi rin naman nagpapaliwanag ang Pangulo. Pero may binulgar ang Pangulo. Ano sabi niya ng SONA last year? Mahiya naman kayo. Sino ang sinasabihan niyang mahiya naman kayo? Yung mga taong, sabi niya kay Toby Chanco, alam mo, hindi mo kaya ipakain yung ginakaw mong pera sa mga anak mo Ang hirap nun Diba? So, sa kwento ni Toby Chanco, sa salita ni DBM, aminado siya naman mga magnanakaw. At yun ang pinakakain nila sa kanilang mga anak. Hindi na pinapakain. Ginagamit para panluho. Kaya nga tawag sa kanila mga nepo babies Nagtatampisaw sila, Nagtatampisaw sila sa yaman na dinakaw ng kanilang mga magulang. Diba? Ganyan po ang nangyayari. O ngayon, ang gusto ni Senador Marcoleta, ipatawag at dapat ipatawag. Magsalita, bigyan ng kalayaan. Nandun ang mga senador, pwede silang magtanong. Pwede nilang pabulaanan sa mga nakalap nilang kontra-ebidensya. Pero anong ginawa ni Ping Lacson?
binaboy niya ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang magaling na intelligence officer ng pulis, graduate ng PMA, magaling na investigador, naging manghuhula na lamang. Kaya yung sinasabi nilang, bumagsak na anya ang integridad ng Senado. Sila ni Soto ang nagpabagsak. At hanggang ngayon, ginagawa nila para pabagsakin sa pamamagitan ng 11 Indians na mga kasama nila. Kaya ginugulo nila ang 13 senador. Nung sila ang mang-agaw ng mayorya at liderato kay Chis Escudero, wala naman silang narinig, wala tayong nakitang gulo dyan eh. Hindi pumasok ang NBI. Pero bakit ang maagaw? Kina Pisot, Ping at Soto. Pisot, alam niyo sa Bisaya kung ano yung Pisot. Yan yung mga macho na may period, na antsacharay at maldita sa mainstream media. Doon daldal ng daldal, pero bahagang buntot, lumilipat yung buntot sa harapan, papunta sa likod, pagdidibatihin na ni Senador Marcoleta. Kay Senador Marcoleta naman wala siyang hinahatulan na si ganun-ganyan guilty. Pagsalitain mo. Si Gutesa, ginipit ng ginipit. Yung sinabi ni Gutesa, sinang-ayunan ni Saldico. Sino si Saldico? Di ba si Martin mismo may sabi, yan ang mastermind. Eh bakit na magsalita ang mastermind? Ayaw niyong paniwalaan. Eh si Martin na mismo ang nagsabi sa FMR, si Saldico ang mastermind. Nagsalita yung mastermind. Ngayon, tinutugis. Fugitive from justice. Ba't ayaw niyo pagsalitain? Hindi ba gusto ng Pangulo panagutin? Yan totoo, kaharap niya yung mga dapat managutin. Sino yan? Ano sabi niya ng SONA? Mahiya naman kayo. Ano ginawa ng mga walang hiya? Nagtakip ba ng mukha? Hindi. Tumayo, hinila yung kanilang pantalon, sinturera, at ginanyan ng barong. Sabay palakpak. Ano ibig sabihin nun? Ha? Ano ibig sabihin nun?